Have you ever imagined growing plants without soil? Yes, you heard that right. No soil. Today, we are going to talk about hydroponic farming and how it is different from the traditional soil farming we all know. Hydroponic farming is a way of growing plants using water instead of soil. But wait, it's not just plain water. The water is mixed with nutrients or vitamins that plants need to grow. Think of it like this. Instead of plants searching for food in the soil, we directly serve their food in water. It's like giving them a ready-made meal every day. Ano namang pinagkaiba nito sa soil farming? For example, in hydroponic farming, they use water with nutrients and no soil needed. While in soil farming, they uses natural soil and it needs larger land area. While in hydroponic farming, it can be done indoors. And the plants usually grow faster and cleaner and less messy. While in soil farming, it depends more on weather and can have weeds and pests from soil. Imagine this. Soil farming is like cooking from scratch. You prepare everything naturally. Hydroponic farming is like using a smart kitchen where everything is measured and controlled for you. Today, we are visiting an amazing hydroponic farm where plants grow without soil. And behind every successful farm is a passionate farmer. Through passion, hard work, and modern farming techniques, he has successfully built a sustainable and growing agribusiness. We are honored to introduce Sir Teo, the owner and manager of this hydroponic paradise here in San Clemente, Tarlac. Sa sterilization, dapat yung kokopit pakuluan mo muna siya ng kung sa pakulo system pakuluan mo muna ng 30 minutes para mamatay yung mga bacteria, fungi, or any nematodal microorganism. Kasi malaki yung factor nun doon sa sa ikagaganda ng halaman. Pag hindi proper yung sterilization, magkakaroon siya ng fungus o kaya naman yung tinatawag natin na lapnos. Malulusaw yung kanyang stem. Hindi na siya magtutubo kagaya nung mga nakita nyo doon kanina sa greenhouse natin. Usually po sa isang araw, sa simula po ng araw, meron po ba kayong sinusundang routine po kunwari sa umaga po hanggang sa hapon po? Meron. So yun nga, una, sa preparation ng growing media pero kung naka-transplant na siya, una, i-check mo yung ppm doon sa nutrient solution, yung nasa growing box na, kung tama ba yung ppm niya. Aware kayo sa ppm. Yung parts per million, ito yung amount of nutrients na na-dissolve doon sa growing box. So dapat magre-range siya doon sa 600 to 800 ppm. Yun kasi yung pinaka-ideal ppm sa lettuce. Tapos yung pH level naman niya dapat masukat mo din na dapat nasa 5.5 to 6.5. Pero sa akin ang ginagawa ko nasa lang siya 6.0 kasi yun yung pag hindi tama kasi yung pH, hindi mag-absorb ng nutrients yung halaman. Pag masyadong acidic, hindi siya mag-absorb. Pag masyadong basic, hindi rin siya mag-absorb. So dapat nasa exact range siya. Sa products and services naman po, ano po yung products and services na ino-offer niyo po sa market? Example po is yung katulad po ng lettuce chips po na laman po namin. And kung katulad po nitong ginagawa namin, nag-invite po ba kayo o po para po kayo na kung mayroon po magsabi na mag-visit po katulad po? Pwede. Open naman yung natin, yung mini farm natin sa mga gustong matuto, gustong magkaroon ng enough knowledge din.
Actually, hindi lang kayo yung yung napupunta dito. Previous years, meron akong 3 na TAU din, mga IT students, kasi gusto nilang magkaroon ng automation itong greenhouse natin para mas madali yung proseso ng pag-prepare ng nutrient solutions, pag-check ng pH at saka ng PPH. Sa mga products naman po na produce ni sir, paano nyo po siya ina-offer sa mga? Binibenta through social media. Adun po sa... Through social media. Ganun din, post lang sa Facebook, pero yung mga dating kasi, nung una, medyo lang, yung mga produce ko, ito lang yung dating taniman ko. Tapos, pang personal lang namin nung una, pero tapos yung pag may sobra pinapahingi sa mga kapitbahay, hanggang sa marami nang kumukuha, doon na nag-start na ibenta na lang. Sila rin ang nag-udyok na bakit hindi mo na lang ibenta, sir? Si sayang. Same din sa lettuce chips through social media din the way of this person. Saan naman po kayo kumukuha ng mga raw materials na ginagamit? Sa raw materials, sa grow box, meron akong supplier from Caloocan. Tapos yung nutrient solution naman, may group of growers kasi kami. Then within our groups, may mga, aside from growers sila, nagbibenta din ng mga raw materials. Sa mga seeds po, sir, like... Ganon din sila, doon na din kinukuha. Through lang din, online. Pag wala ang available sa kanila, sa Shopee ako. Basically, itong mga ginagawa, ako na mismo kasi yung gumagawa ng yan. In a form of powder, ako na lang yung nag-formulate ng ratio niya. Ano yung maganda. Continuous, experiment. Trial and error. Hanggang sa na-perfect. Katulad po nang nabanggit nyo kanina na kung saan din po namin kayo na-contact sa Facebook page po. Ang ginagawa nyo po ba, yun na po ba ang marketing strategy nyo din po para maabot po yung mga customer na gusto pong bumili? Through messaging, minsan sa mga co-teacher, mga kapitbahay. Then, through word of mouth. Diba, kakilala, mga ganun. So nakikita nila. Lalo na pag nagpo-post na ako, yun, siyempre nakapublic naman yan. Yung mga nakakakita, mag-inquire sila, chat o kaya tawag. Yan. Hindi lang naman, dito lang sa community, kulang na yan. Madami na din po May mga nagre-reach out din ng mga samgyupsalan, kaya lang kulang yung, hindi natin ma-meet yung demand nila. Kasi ang demand nila daily 20 to 30 kilos. Isang anihan lang yan. 30 kilos nila na daily. So, may plans po ba kayo, sir, na mas i-expand i-escalate? Oo naman. Pero hindi pa siguro ngayon. Busy pa. Hindi pa natin mahati-hati ng maayos yung oras natin. Nag-work lang ako dyan gabi. Kaya Sabado, Linggo. Pag free time? Free time. Pag after ng class, dyan na ako. Pag walang commitment sa basketball officiating, dyan lang ako. Yan yung mga ginagawa ko dyan. Nag-experiment lang. Bukod po dun sa challenge na yun na kapag free time nyo lang po siya na bibigyan ng ano po yung other challenges na na-encounter nyo po sa mga plant pests. Sa mga vegetable naman kasi, yung mga leafy vegetables, ang pinaka-common dyan is yung leaf miner, fungus, saka thrips. Madali lang naman silang i-control. Tapos yung way of controlling natin, yung management natin is hindi tayo gumagamit ng chemicals, yung mga synthetic pesticides. Hindi. Kasi before tayo nag-hydroponics, may may alaga akong mga bulate, yung ANC, African Night Crawler. Tapos may mga halaman tayo na yung pang personal consumption like mga talong, sili, kamatis. Personally po, mas ma-advise niyo po ba na gumamit ng mga ganun or mas malaki pa din po yung advantage na gumagamit ng chemicals? Ang after kasi natin is yung yung walang introduction ng synthetic chemicals sa pagkontrol ng mga pest. Kasi ang purpose natin is yung safety ng pinoproduce natin na greens. Kumbaga, ang lang naman natin is pagka may free time na usually gabi,
ang mga pest kasi o kay insects, yung mga leaf miners, sa gabi sila kumakain, mga grasshoppers. Pagka umaga, nagiging inactive sila. Nandun sila sa pinaka-base ng mga leaves. Yan yung na-observe natin. Kaya yung implementasyon ng control natin sa gabi na. Meron po ba kayong mga pwedeng advice po or maging inspiration po sa mga gusto pong mag-try ng hydroponic farming? Oo naman, ang hydroponics kasi, lalo na sa mga maliliit na space, napaka-ideal. As long as meron kang enough sunlight na 6 to 8 hours exposure, and then tapos may alam ka doon sa paghahalaman, mas advantage mo yon. So, ngayon nga, since ang isa sa programa ng government natin is yung farm to table. So, napaka-ideal to. Kasi hindi lang naman lettuce, lahat ng leafy vegetables pwede dyan. Kaya nakita nyo kanina, siguro napasyal na kayo doon sa loob. May nakita kayong strawberry, may basil, mint, ampalaya. Pero yung ampalaya naka-soil base. Yan. Pero ito yung pinaka gustong-gusto nilang gamitin sa salad kasi yung compact na siya nutrition. Kung anong gamit nito pwede. At ito yung pinaka paborito nila. Kasi ito yung pinaka lowland variety ng icebergs. Yung parang repolyo na lettuce. Ito yung counterpart na dito sa lowland. Kaya kung malamig, magbibilog to. Kaya tinan nyo, nagbibilog Parang pabilog na po siya.